Maagang nagsimba sina Tia Isabel at Maria Clara. Pagkatapos ng misa, nag-aya agad na umuwi si Maria Clara sa kadahilan ng nasasabik ito sa pagkikita ng kanyang nobyo na si Crisostomo Ibarra. Nananahi si Maria Clara pagkatapos nilang magpumusal para mapawi ang pagkainip nito. Samantalang si Tia Isabel ay nagsusumikap na maalis ang kalat na naiwan ng kapistahang idinaos noong nagdaang gabi. Si Kapitan Tiago naman ay abala sa pagbabasa at paghahalongkat ng mga papeles. Bakit ka namumutla, Maria? Sa tingin ko, tama ang payo ng doktor. Magbakasyon ka muna sa probinsya, dahil lupa kang mamumutla. At kailangan mo ng sariwang hangin. Saan mo ba gusto? Sa Malabon o sa San Diego? Mas mainam siguro pinsan kung sa San Diego. Dahil malaki ang bahay natin doon at malapit na rin idaos ang kapistahan ng San Diego. Pumunta kayo ni Isabel sa Beaterio para kunin ang iyong mga gamit. At magpaalam ka na rin sa iyong mga kaibigan dahil hindi ka na muli pang pagulit mo. Siya nga. Si Ginoong Crisostomo. Mga dalaga ka naman. Hele, hele, bago, hele. Alam mo na kung anong naganap sa akin. Kanino mo naman nalaman niyo? Hindi na ako naga. Gusto talagang ko daw magpustangan na naganap sa akin. Kaya bilang sa mga ang pagkatulo sa akin pa rin ganap. Dahil siya kailangan ng hirap at lalo nabitin sa akin. Iyo, huwag kang magsasalita ng ganyan at baka may ibang makarinig. Makarating sa Fraile, sana maintindihan mo ako. Saan mo nakalabing ang aking ama? Mabuti pa. Umuwi ka sa San Diego. Doon ka magtanong sa matandang Indio nyo. Siyang nakakaalam ng lahat. Buenos dias, Tia Isabel. Buenos dias, iyo. Lalabas na si Maria Clara. Maria. Ibarra. Tumungo ang magkasintahan sa azotea para iwasan ang nawawalis na likabok ni Tia Isabel. Maria, ano't napakatahimik mo? Hindi mo ba ako tatanungin kung ano nangyayari sa akin bitang taong pagkawala? Batid ko, ikirami ka ng bansa na pasya. At higit na kairami ng taong iyon nakakakilala. At sa mga nakakasakit, nalala mo ba ako? Lalo't at batid ko yung kairami ng nakikitang babaeng doon sa Europa. Marami, oo. Ngunit maaari ko bang malimot ang pinakamarikit sa lahat ng mga dalaga? O paano kita manalimot kung kasama ako sa yun na ang ilaala? At ang iyong pinakatamis ng tinig na kailan na hindi mo mamaglit sa aking isipan. Lalo na't yun na aking naging ilaw noong ako'y nag-iisa. Baka ako pasinta, nalimutan mo na. Parati ka na sa isipan ko, Michael. Naalala mo ba yung sambong na ininigay ko sa iyong sombrero? Nung pabalik na tayo sa bayan, inilagay ko yung sambong na iyon sa iyong sombrero. Lalo't at batid kong nagtatampo ka sa akin noon. At para hindi sumukit ang ulo mo, dahil kulit ang araw noon. Itong daw ng sambong na naalala mo sa akin? Yan bang isinulat ko sa iyo bago ako umalis? At mayroon po ba kayong ibang simula sa Pangilo? Habang binabasa ni Maria Clara ang nakasulat sa liyam, biglang dumating si Tia Isabel. Senyor Ibarra, ipagpaumanhin ninyo, Senyor
Pero may dumating na sundo galing sa Fonda de Lala. Naroon at naghihintay daw ang matalik mong kaibigan. Oo nga pala't nakalimutan ko. Nang dahil sa iyo, nakalimutan ko na mayroon akong pananagutan. Maria, kailangan umuwi sa aming bayan ngayon din. Kailangan kong dalawin ang bangkay ng papa. Kung gano'n na hindi na kita pipigilan pa, mag-ingat. Salamat. Magpapaalam na po ko, Tia. Bueno, sasamahan na kita sa labas. Ikaw. 3. Ala. Ugo, 3. No, tama. Alam ko, ikaw. Ilang ka?